Isang magandang gabi po mga kababayan. Tayo po'y dito na naman para po magbigay ng opinyon at mga obserbasyon sa mga pangyayari po sa ating bayan. Yan. Alam niyo po, nakikita natin na hindi pa rin sumusuko ang kampo ng mga Duterte. Hanggang ngayon, gumagawa sila ng mga hakbang para pabagsakin ang administrasyong Marcos. At sigurado po tayo na aware ang Malacanang dito. Mga kababayan, mukhang desperado na nga ang kampo ni Sara Duterte. Kaya po sunod-sunod ang kanilang mga attempts. Ang lagi po nilang pinagsisigawan ay EDSA na. Yan po ang sinasabi nila. Yung pong mga dating pinagtatawanan ng EDSA, sila po ngayon yung sumisigaw ng EDSA. Labanan ang gobyerno, pabagsakin si Marcos Jr. Yan po ang kanilang mga pinagkakalat, pinagsisigawan ngayon. Alam niyo mga kababayan, ang dami na po nilang mga attempts. Sila po'y nag-gather, nagrarally, pero wala. Mahina, kokonti po sila. Maliit lang po ang turnout ng tao na pumupunta po sa mga parali nila with an intent na pabagsakin ang gobyernong Marcos. Mga kababayan, hindi po natin nakita na sila po'y naging matagumpay sapagkat kukunti ang bilang ng mga taong nakikilahok sa kanilang mga parali. Alam po natin na siguradong pinunduhan ito ni Sara Duterte. Pinunduhan ito ng pamilyang Duterte. Ang tanong mga kababayan, bakit kaya sinusunod-sunod na nila ang pagrarally at pagpapabagsak sa Pangulo? Ano sa palagay nyo? Sunod-sunod na. Actually, marami po silang mga plano ngayong mga susunod na araw. Pagrarally, this time mga kababayan, malakihan na. Malakihang gathering na to. Malakihang rally at ginagamit nila ang kanilang mga kaalyadong relihiyon. Yan po mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy dyan, sagutin natin kung bakit sila atat na nagmamadali na pabagsakin ang gobyernong Marcos. Mga kababayan, simple lang po ang sagot dyan. Sapagkat si Boying Rimulya na ang nasa Office of the Ombudsman, kasalukuyang ombudsman. Of course, pwedeng-pwede nang makasuhan o kasuhan si Sara Duterte. Kaya mga kababayan, yan ang hinahabol nila. Kailangang hindi gumulong yung kaso laban kay Sara Duterte. Otherwise, alam po nilang tagilid sila. Otherwise mga kababayan, pag ang kaso ay gumulong at mapatunayang malaki nga ang pagkakasala nitong si Sara Duterte, wala na. Sira na ang kanyang pangarap. Sira na ang pangarap ng mga DDS na isa na namang Duterte ang makabalik sa pwesto. Iyan mga kababayan ang dahilan kung bakit po sila nagmamadali. Hinahabol po nila ang panahon sapagkat andyan na si Rimulya nakaupo, nakapwesto as ombudsman. Yan. Yan lang po kasimple ang rason. Otherwise, wala na. Alam niyo po yung kanta na, It's now or never. Yan. It's now or never, mga kababayan. Dapat ngayon na. Pabagsakin na ang gobyernong Marcos. Ngayon na. Mismo. Alam niyo mga kababayan, dahil pag hindi po nila nagawa ito, siguradong ito'y magbabackfire
tatama kay Sara Duterte at posibleng makulong, mga kababayan. Malaki po ang ebidensya. Alam po nila na tagilid sila. Tagilid po sila dahil ang daming ebidensya laban sa ating VP Duterte. Si Mary Grace Piatos kung tawagin ng karamihan. Now, saan naman sila kukuha ng pangpondo para sa mga malalaking rally na ito, mga kababayan? That is a big question. So, saan nila kukunin ang funds para siguro pambayad sa mga kalahok, pambayad sa mga relihiyong dadalo dito? Well, napakasimple, mga kababayan. Kalalaki, nakakalulang mga pera ang ninakaw sa kaban ng bayan. Yan, ginagamit na nila ngayon yan. Ginagamit sa pambayad sa abogado ni Digong dahil napakamahal. Ginagamit sa mga destabilization plots, sa mga destabilization moves para sirain ang gobyerno. Yan. Mga kababayan, ito po ang latest. Meron pong paparating na naman na pagrarally. At this time, they are using their allies na mga relihiyon, mga kababayan. Yan po ang narinig natin na this time, malawakan daw, malaki ang kanilang rally. At makikisabay po sila sa November 30 rally, mga kababayan. Ang ginagawa ng mga Duterte ngayon ay napakasimple. Gusto po nilang makisawsaw, makiride on sa mga parali ng mga progresibong mga kababayang Pilipino, sa mga sumisigaw ng accountability. Gusto po nilang makisawsaw para lumabas na sila ay makabayan at gusto nga po nilang pabagsakin ang gobyernong Marcos, which is napaka-unfair sapagkat yan ang kanilang pinagsisigawan na mga kurakot daw ang nasa gobyerno pero hindi nila naisip na mismong si Sara Duterte ay isang kurakot. Base sa mga ebidensya na nailabas, mga kababayan. Kung saan niya pinunta, saan niya ginamit, hindi makapagpaliwanag sa confidential funds at marami pang iba. Yan, mga kababayan. So, narinig po natin na this time, magpapatulong po sila sa INC. Magpapatulong po sila sa KOJC. Sa grupo ni Apollo Kibuloy. At, hindi lang yan, magpapatulong sila sa JIL. Yan, mga kababayan. Ito po ang latest. So, gagamitin po nila ang numbers ng mga miyembro ng mga relihiyong ito na kung saan kadikit po nila. INC, malapit siya. Malapit ang mga Duterte sa INC. Malapit kay Joel Villanueva, mga kababayan. Sapagkat tinulungan si Joel Villanueva na makalusot sa kanyang kaso kay Ombudsman Morales noong 2016. At of course, tong si Kibuloy na best friend, mga kababayan, ni Digong Duterte, ang kanyang KOJC. So mga kababayan, it is so sad na itong mga taong to na mga ginagamit lang. Sila ay ginagamit sa pansariling interes ng mga Duterte at pumapayag naman sila. Ito pong miyembro ng mga relihiyong ito, pumapayag na magpagamit sa mga politiko. Okay lang sana na magpagamit ka kung ang politiko na yan ay isang matinong politiko at gumagawa ng tama. The reality is, hindi po magandang ehemplo ang pinakita ng mga Duterte. Kaya they don't deserve to be supported. Pero alam nyo, mga kababayan, parang pera-pera na lang yan. Siguradong malaking pera ang ibubuhos dito ni Sara Duterte sa mga relihiyong ito para palabasin ang napakalaking numero, para ipakita sa buong daigdig na malaki ang sumusuporta sa kanya
at para palabasin na galit na ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, sa atin pong mga matitinong Pilipino, sana po huwag po nating suportahan ito sapagkat pansariling interes lang ang habol nila. Yan ay ang malusutan ni Sara Duterte ang kanyang mga kaso at isa na namang Duterte ang makaupo sa 2028. Huwag po tayong magpapabudol sa mga panluloko, pang-uuto ng mga Duterte, mga kababayan. Alam ko po na mas marami po tayo po'y magkaisa at labanan ang kalukuhan na pinaggagawa ng kampo po ng mga Duterte. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Marami pong salamat sa inyong panunood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin pong maliit na channel, sana po mag-subscribe po kayo para masuportahan po ninyo ang aking channel. Ako po'y nagpapasalamat in advance. Isang magandang gabi sa inyong lahat at kumusta po sa lahat ng ating mga kababayan around the world.